Wala feedback. Paki-off ng mga mic niyo. Praise the Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, bless na bless ako sa buhay mo. Ano ba yon? Paki-check na mga mic kung naka-off, anak. Roman, anak, bago ako mag-preach, pa-flash na lang muna manood muna tayo ng movie mga 1 oras. Pagbati sa ating darating na anniversary. Magandang pagbati po mula sa Alak First Baptist Church to JCTD International Church Family Dubai Chapter, headed by your very handsome Pastor Don Tuason and his wife, and of course his family. Well, wow, 17 years is a milestone already dyan po sa Dubai. And the Lord has been doing great and mighty things through the leadership of your senior pastor. And of course, with all your maximum cooperation as a church, because you are so committed, dedicated, and devoted kay Lord. Kaya iyan ay nangyayari. Just simple reminders to all of you, JCTD family, yung purpose natin. Okay? The purpose is about our great commandment. The great commandment is to love the Lord with all our heart, soul, and spirit, and to love our neighbor as we love ourselves. So we are to love God sincerely, and we are to love each other wholeheartedly. And of course, loving God, loving people, including the unbelievers. Dapat natin silang ma-reach out. And of course, our vision is to win souls and make disciples. When you love people, you will try all your best to reach them out to the Lord Jesus Christ. At sila po ay makakilala at hindi lang basa-basa makakilala. Of course, gusto natin sila maging disciples ng ating Panginoon Jesus and become leaders, not just leaders, but leaders of leaders. Yan po ang Great Commission natin, ang vision when Jesus Christ mandated us sa Matthew chapter 28, 18 to 20, when He said, go and make disciples. So that's not an option, it is mandatory to all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, and teach them to observe everything that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. So purpose, loving God, loving people, that's why we reach them out, and our vision to win souls and make disciples. At ang aking footnote para sa inyo ay, my dear JCTD family, love your pastor. Pray for your pastor. Encourage your pastor. And by all means, serve your pastor and bless your pastor. Don't forget that. Loving your pastor is loving God who called him. And the Lord God Almighty will be the one to bless you. And of course, the second footnote is, by all means, express your love to each other by praying for one another, by trying your best to grow together as a church, to expand your territory as a church by winning and discipling others to Jesus Christ. Kaya, JCTD family, congratulations on your 17th anniversary. Mabuhay kayo. Amen. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, I love you with the love of Jesus. Sabi mo naman sa kabila, happy anniversary!
17 years na tayo. May dalagitan na at may binatilyo na. Amen. But praise and glory to God. At kung matatandaan nyo po, may naging bisita tayo na preacher, si Pastor Joshua. Yan. Siya yung tatay. Dapat siya po yung invited natin. So siya si Bishop Frank. And kaibigan din siya ni Bishop Ted. So ang kanilang church ay First Baptist Tarlac. Ayan, sa Tarlac. Sila yung kauna-unahang. Kasi pag sinabi mga Baptist, diba, normally maraming mga mga dispensation of time silang mga but they are like us, yung ating faith, sila yung kauna-unahan. Kaya nakakatuwa dahil talagang mararamdaman nyo sa greeting, sa mga declaration na talagang may pag-ibig ang Diyos. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya lagi kitang kinukumusta, kasi mahal kita sa Panginoon. Amen. Kaya ang pinag-uusapan po natin again sa buwan ng Nobyembre, the power of the Most High will overshadow you. So in Luke 1:35, the angel replied, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be holy, and he will be called the Son of God. This is Angel Gabriel. Nang nakausap niya si Mary at ibinalita niya na ang magdadalang tao si Maria at ang pangalan ay tatawaging Emmanuel, God with us. At yun ay walang iba. Paano mangyayari? By overshadow, by the power of the Most High God. Amen. Nagkaroon ng manifestation ang salita sa katawan ay naging tao, ang salita ay nagkatawang tao, John 1:14. Kaya alam nyo ba, sabi mo sa katabi mo, yung word of God na naririnig mo, mangyayari sa'yo. Not because you want it, not because of you are very good, no. It will happen because the power of the Most High is in you. Amen. Sabi mo sa katabi mo, powerful ka. Because of the Holy Spirit. Kaya pag-uusapan natin ngayong araw ay the Son of God gives. The Son of God gives. Si Jesus Christ, alam niyo po ba kung bakit niya tayo inabot? Dahil sumunod siya sa utos ng God the Father. At ang sabi na, katulad din ang sabi ni Bishop Frank kanina, no, you need to love God and love others. Hallelujah! Tingnan mo yung nasa likuran mo kung kaya mong mahalin. Sabi ay bukas na lang daw mamahalin. Aba, ay sigurado ka bang may bukas? Magmamahal ka din lang ngayon na, amen? Ngayon na, wag mo na yung pagpabukas yan. Hindi mo alam kung darating ang bukas. Ang Diyos lang nakakaalam. At nakakatuwa po ang Panginoon sapagkat, di ba, katulad ng narinig na, kung nandito kay last week, the Son of God means it's more than like yung tatay nagkaroon ng anak. It's more than that. The meaning of the Son of God is God in the human flesh. Ano ibig sabihin? Gustong-gusto ng Diyos abutin tayo. Amen? Gustong-gusto ng Panginoon makapiling ka. Gustong-gusto ng Lord, makasama ka. At gustong-gusto lalo't higit. Bakit kaya gustong-gusto ng Diyos? Ba't kaya mahal na mahal ka ni Lord? Natanong niyo ba yon? Bakit kaya mahal na mahal ako ng Panginoon? Ano ba ang kaibig-ibig sa akin? Tignan mo kung katabi mo yung asawa mo, may nakita ka bang kaibig-ibig dyan sa asawa mo, kaya minahal mo yan? O yung mga may asawa, yung mga may anak. Di ba mga anak? Ang asawa kasi, nagsisimula ang kanilang pag-ibig pag nagkita. Pero ang anak, alam nyo ba na sa sinapupunan palang mahal na? Tama ba? Ang mga magulang dito. Yung mga tatay, kaya nga nangyari. Di ba? So, ang pag-ibig ng isang magulang at isang anak ay malalim. Okay. Kaya po ang Diyos, mahal na mahal niya tayo, hindi dahil sa kung sino ka, kundi ikaw ay kanyang nilikha according sa kanyang wangis.
At kung ang Diyos ay pag-ibig, di ba pagka ang aso, nanganak, ang tawag ay? Anong lahi yun? Lahi ng mga aso. Hindi naman pwedeng pusa. Tama po ba? Kaya ang tawag pagka ang pusa nanganak, ay ang cute naman ng kuting. Pero ano yan? Pag lumaki yan, ano na ang tawag sa kanya? Sigurado kayo? Di ba? So, ganun po yun. Ang Diyos, kung ang Diyos ay pag-ibig, ano ang kanyang nilikha kung according sa kanyang wangis? Pag-ibig. Kaya sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Lord. Kaya nga ibinigay si Jesus Christ. Amen? Kaya pag-uusapan po natin ay 6C. Why Jesus Christ, the Son of God? What the Son of God can give to you? Ano bang kayang ibigay ng Panginoong Jesus sa iyo? Number 1 is confidence. Yan. Sino dito yung masyadong mataas ang confidence niya sa sarili niya? Okay? Di ba? Minsan may ganon. Overconfidence. Yung iba, lack of confidence. Amen? Ano ba yung confidence sa Tagalog? Ano po ang confidence sa Tagalog? Yung kumpiyansa, yung tiwala, yung kakayanan, yung alam mo, yung alam mong mayroon kang magagawa, okay? The word of the Lord says in 1 John 5:20, we know also, okay, basahin nga natin, 1, 2, 3. We know also that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know Him who is true. And we are in Him who is true by being in His Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Ang nagsulat po nito, mga disciple ni Jesus Christ na nakasama niya noon. Kaya madali nilang masabi, alam namin. Di ba pag nakakasama mo, pwede mong nakasama ko si Mayor. Oh, alam ko yung niyan. Yung pa yung alam mo. Alam ko na yung niyan. So ito pong mga disciple, because how many believe in Jesus but na hindi mo pa nakita? Nung yung mga katabi mo, naniniwala ka ba kay Jesus? Lahat. Kaya nga tayo nandito lahat eh. Naniniwala tayo kay Jesus but we never seen Him. Tama ba? Hindi ho natin siya nakita. Kasi kung nakita mo noon pa, abay, ilang taong ka na. Batang-bata pa yung katabi mo. Wala pang linya dito. Wala pang linya. Gusto niyo linyahan natin? Kaya naman with confidence, kayang sabihin na dumating si Jesus Christ. Alam niyo yung kagandahan, dumating si Jesus, tumawag siya ng mga disciple. Kaya Peter, come follow me. Ikaw din, come follow me. You follow me. At nag-follow ba? Nag-follow. Amen? Bakit nag-follow itong mga disciple? Because the presence of God gives confidence. Sabi mo sa katabi mo, yung presence ni Jesus. Nakaka-confident. Amen? Minsan, pag hindi lang pantay yung kilay mo, parang hindi ka na-confident. Lalo na pag isa lang. Okay? Pero alam niyo po, yung presensya pa lang ng Panginoong Hesus sa buhay mo, mapanigurado, magkakaroon ka ng kumpiyansa. Amen? Magkakaroon ka ng tiwala sa Diyos. Hallelujah. Ito pong mga disciple na ito, nakasama nila si Jesus. Nakasama nila, nalaman nila, at hindi lang sila nakasama tuwing linggo, araw-araw silang magkakasama, araw-gabi magkakasama, matutulog na magkakasama pa din. Tayo, tuwing linggo, sinong kasama natin? Kaya sabi mo sa katabi mo, kung nasa yung presence ni Lord, sabi mo pala, kung nasaan ka, nandun ang presence ni Lord. Amen? Kaya kailangan maging confident ka na, I am a carrier of God's presence because Jesus is in me. So dito po, pinakita ng mga disciple, this is John the Beloved, amen, na nandoon sa presence ng Lord
ay mayroong confidence. The reason why we are gathering here as a church ay para lalong mabuo ang kumpiyansa at paniniwala natin sa Panginoong Jesus. At paano ka maniniwala sa nagsulat nito? Alam nila eh. Nakakasama nila. Amen. Kaya sinabi niya, doon pa lang, we already know. We know. Alam na alam namin dahil nakasama namin. Praise God. Number 2. Oh, ang bilis ng pastora. Number 2 na. Okay, but just, basahin muna natin yung verse para medyo humaba. First John, ito, John 21:19 to 25. Okay, ang sabi ng John 21 verse 19, Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify him. Then he said, "Follow me." Verse 20, Peter turned and saw that the disciples whom Jesus loved was following them. This was the one who had leaned back against Jesus at the supper and had said, "Lord, who is going to betray you?" Next verse. Sige po, pakibasa. When Peter saw him, he asked, "Lord, what about him?" Okay, next verse. Jesus answered, "If I want him to remain alive until I return, what is that to you? You must follow me." Ito po, ano na verse yan? Okay, 23. Because of this, the rumor spread among the brothers that this disciple would not die. But Jesus did not say that he would not die. Next He verse. only said, "If I want him to remain alive until I return, what is that to you?" Next verse. This is the disciple who testifies to these things and who wrote them down. We know that his testimony is true. And last, Jesus did many other things as well. If every one of them were written down, I suppose that even the whole world would not have room for the books that would be written. ganyan po ka-confident yung mga disciple. Sabi doon, Jesus did many other things as well. If every one of them were written down, I suppose that even the whole world. Kaya tanong mo yung katabi mo, may problema ka ba ngayon? O kahapon? Imposible pong walang solusyon. Bakit? Ito nga, even yung buong mundo daw, kung maiisulat lang ang himalang ginawa ng Diyos, hindi kasya kahit sa buong mundo. Kaya sabi mo sa katabi mo, may solusyon ka ngayong araw na ito. Amen? Pero kanino ba dapat ng confidence natin? Sila nakikita nila, si Jesus, napakadali maniwala kasi nakikita mo eh. Pero tayo, alam mo kung kanino na dapat ang confidence natin? Nasa Word of God. Amen? Sabihin mo, my confidence is in the Word of God. Kasi marami tayong maririnig na mga salita, pero ang Word of God, kakaiba. Alam niyo ba yung Bible, pagka binabasa mo, nangungusap sa'yo? Tama ba? Parang kausap mo siya. Hindi para talagang may kausap ka. Buti pa yung Bible sumasagot. Yung katabi mo, minsan, hindi nagre-reply. Tinatanong mo lang. Okay. Pero alam niyo po, our confidence must be in the Word of God. And our heart, ito po our heart must be established. Sabihin natin, pagka sinabing established, pag sinabing matatag, sabi mo sa katabi mo, maging matatag ka. Pagka sinabing steadfast, immovable, walang makakapag-move. Amen? Dapat steadfast ang puso natin sa salita ng Diyos. Dapat sa katotohanan. That's the reason why palagi nating sinasabi, we need the Word of God. Why? The Word of God is truth. Amen? Amen po ba?
The Word of God is truth. Andyan lahat ng katotohanan. Kaya huwag nating ine-neglect ang Word of God. And who is the Word? Sino ba yung Word? Jesus Christ, the Son of God. Kaya sigurado ba? Tanongin mo yung katabi mo, sigurado ka bang magtatagumpay ka? Anong sagot niyan? Pag yan hindi sigurado, hindi yan makakauwi ngayon. Hanggat hindi ka nagiging sigurado, hanggat hindi ka nagiging confident na ang buhay mo'y matagumpay sa Panginoong Jesus, huwag kang uuwi. Magbayad ka dito kay BMI. Alam niyo po, yung confidence na yan ay may establish sa puso natin sa madalas na pakikipag-fellowship natin sa Holy Spirit. Amen. Sa Word of God, nandoon po yan. Kaya sabihin natin, I am confident because of Jesus. Number 2, the Son of God gives. Ano ba yung kaya ibigay ng Son of God? Number 2 is the coming of the Christ. The coming of the Christ. Ano ba yung coming of the Christ? Ano ibig sabihin ng Christ? Akala natin nun, ang pangalan, Jesus, ang apelyido, Christ. Tama ba? Jesus Christ. Hindi po. Pag sinabi palang Christ, means ng Christ, from the Greek word, Christos, ay anointed one or chosen one. Si Jesus, siya yung pinili or inanoint or itinalaga para sa kaligtasan ng marami. And in the Greek, ang equivalent sa Hebrew word ay Mashiach or Messiah. Amen? So the reason why we are gathering here as a church is because we are preparing for His coming. Alam niyo po ba na ang pagparito, yung unang pagdating ng Panginoong Jesus, sige, basahin muna natin. We know also that the Son of God has come. Bakit mahalagang malaman na dumating ang Panginoon? Dumating po siya para sa kaligtasan natin. Una, kaya siya dumating. Kung nandito kayo, kaya sabi sa katabi, huwag kang absent. Kasi last week, bakit dumating, bakit ibinigay si Jesus Christ? Pinaliwanag ko yung because of sin, nahiwalay tayo, na ano tayo yon, natapon tayo dito. At anong naging solusyon ng Diyos? Ay pinadala si Jesus. That is His first coming. That is His first coming, saving us. And bringing back again the fellowship with God. Sino ba naman tao ang ayaw ng walang fellowship sa Diyos? Tanong mo yung katabi mo, sino gusto mong ka-fellowship? Sino daw? Hindi ako Sobra-sobra na po ang demonyo sa ginawa sa buhay natin. Huwag ka nang makipag-fellowship sa kanila. Amen. Ang dami na niyang ginawa. Niloko ka na, pero minsan nakikipag-fellowship ka pa rin. Sinasaktan ka ng devil, pero mas gustong-gusto mong sinasaktan ka at duguan ka. Sabi mo sa katabi mo, tama na. Kaya nga yung mga kumakapit sa patalim, huwag na kayong kakapit sa patalim. Talagang masasaktan ka. Lalo ka mahihirapan. Kasi instead na sa Diyos ka kumapit sa patalim. Tapos sabi mo, hirap na hirap ka. Kasi ka nasa patalim ka. Bitawan mo yung patalim na yan. Amen. Enough na ang pakikipag-fellowship kay Satan. Sobra na siya. Sobra ka na rin pagka hindi mo tinigil yan. Tama na po. Nabugbog na tayo ng ilang taon. Sa totoo lang, ano yan, mga bisyo, sugal, babae, lalaki. Ay, syempre, alam nga naman ako'y mababae, malalaki yung isa. Diba, yung mga bisyo, ano pa? Alak, sigarilyo. Ang tagal mo nang nakipag-fellowship dyan. Meron pa nangiti dito, droga daw. Naku po.
Hindi ka lang nakipag-fellowship, talagang niyakap mo pa, hindi tayo maghihiwalay hanggang huli. Pag yan talagang niyakap mo, hindi aalis sa'yo yan. Ay, kaya hindi ho totoo tukso, layuan mo ako. Ikaw ang lumayo sa tukso. Ang tukso palaging palapit sa'yo yan. Hahabulin ka, nag-o-overtake pa nga minsan yan, inaabangan ka. Come on. Hindi ko ganun. Tapos sabihin mo, tapos na ngayong araw ang fellowship ko with the devil. Stop na, tuldukan mo na. Period. Kahit na anong dahilanan, magpapakamatay, period. Hayaan mo siya mamatay. Kasi naman dalawa kayo. Hindi. Dalhin mo siya kay Lord. Nasa Panginoon ka na. Pag na kay Lord, there is no more darkness in your life. Remember that, those who are in Christ. Kaya pinadala si Jesus. And take note, we are not just having the fellowship dahil gusto ng Diyos maging maganda. Given yon. Sabi mo sa katabi mo, ang gusto ng Lord sa buhay mo. Magandang buhay. Given yan. Given yan. Bakit pa siya mamamatay sa cross kung yung gusto niya may sakit ka? Kaya wag na wag niyong tatanggapin ang sakit. Talagang nung last year, di ko makalimutan, 1 taon na, happy anniversary sa akin. Di after po ako magkasakit, sabi ng demonyo, kaya mo pa mag-testimony na hindi ka magkakasakit? Bakit hindi? Kasi yung iba natatakot na. Pagka halimbawa nagte-testimony, Lord, thank you po sa magandang trabaho, biglang nawala yung magandang trabaho, ayoko na mag-testimony, sabi. Anong pang-counter? Mag-testimony ka ulit. Nawala yung di ba po, nung last week, nag-testimony ako ng bagong trabaho. Nawala po yun! Praise God! Bakit? May mas maganda po palang nakaredy ang Diyos sa akin. At yun na po yung inaabangan ko ngayon. Amen? Huwag kang madedespair, huwag kang madedistress. Huwag mong iisipin na nagkamali ka sa pagtetestimonya mo ng kabutihan ng Diyos. Never! Pag ang tao ay nagtetestimony ng about sa kabutihan ng Diyos, hindi ka magkakamali. Ang demonyo, ang gagawin lang i-steer ka. Sige nga, kung totoo ka naniniwala. Di ba ganyan ginawa niya kay Jesus? So what do you need to do? Strengthen your faith. Sabi mo sa katabi mo, tiwala lang uli. Amen. That's the reason why we have. And remember the reason why we are having the fellowship. Pupunta na ako sa point. Kasi nga, hindi ka lang prepare, hindi ka lang binibigyan ng Diyos ng bagong buhay, magandang buhay, pati nga sabi mo, bagong bahay, magandang, ma-additional lang yan. But the reason why God wants us to have this, the knowledge of His coming, is for the preparation of His second coming. Preparation of His second coming. Ang tagal na pong binabalita, hanggang ngayon hindi dumarating si Jesus. Kapatid, kung hindi man dumarating pa ngayon ang Diyos, sigurado darating po uli siya. That's the only thing. Hindi mo na kailangang tingnan, babalik kaya siya agad bukas o hindi. Ang gusto ng Lord sa'yo, you are ready. Sabi mo sa katabi mo, be prepared. Get ready. Kasi nga, yung iba, abala pa sa pagpapaganda ng kanilang buhay. Pero ang gusto na pala ng Diyos sa'yo, maging handa ka na sa muli niyang pagbalik. Amen. Sabi mo sa katabi mo, maging handa tayo. We are not just preaching for nothing. We are not studying. Bakit pinapaalam sa atin ito ng Diyos? Para wala lang, no. The word of the Lord is not just the reason para malaman mo paano ka mabuhay. Ipapaalam talaga sa iyo ng Diyos yan. Pero hindi siya nagtatapos doon. Ang gusto niya is for you to be prepared. Amen? To you to be ready. Huwag mong hayaan na yung mga ganitong gathering natin, at the end, maiiwan ka sa second coming ng Lord. No. Sabihin mo sa katabi mo, I am ready. So, the preaching must include the coming of our Lord Jesus Christ. And the main concern is not whether He will come or not today or tomorrow. Because one truth is there. He will come back. Sigurado po yun.
babalik ang Panginoong Jesus. May it be now or not yet, but what we are teaching here, we are ready and we are all prepared. Jesus Christ will come again. And we that are alive, kung ngayon man dumating, tayo na nandito ngayon, nananampalataya sa Panginoong Jesus na siyang dahilan ng ating kaligtasan, tayo caught up in the air. Amen. Mayroon ka ng meet up sa air. Doon tayo sa mga clouds magme-meet up with the Lord. Amen. Bakit? Kaya nga, ang gusto ng Lord, we are getting ready, prepared for the soon coming of our Lord Jesus Christ. You know why? Because Jesus Christ is coming for the church without spot, without wrinkle or blemish. A church that is holy and undefiled. 1 John 3:8. Okay, 1 John 3:8. Yeah, Pastor Don is watching. Happy anniversary po sa diet, Pastor Don. We rejoice with you. Amen. 20 years of God's faithfulness. Hallelujah. With Pastora Lisa and Pastora Malu. He who does what is sinful. O yan, yung nakikipag-fellowship. Okay. But why? He who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared, sabi mo sa katabi mo, yung dahilan. Kaya nandito si Jesus is what? To destroy the devil's work. Ay wala na si Jesus. Sino ngayon ang may kapangyarihan to destroy the devil's work? Sabi mo sa katabi mo, ikaw na. Dahil nang tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, you also received the power and authority to destroy the devil's work. Kaya po dito sa mundo, hindi lamang para tayo mabuhay, but also to do our work. Ano yun? To destroy the devil's work. Number 3. So the first is confidence. Number 2, Jesus, the Son of God, gives is the coming of the Christ. And number 3 is comprehension. Comprehension. Sino dito minsan di mo naintindihan yung Word of God? Pero wag kang manginawa, wag ka agad mag-give up. Hindi ko man naiintindihan kung ano mga sinasabi doon ni Pastora. Hindi. Hindi naman yung Word ko eh. Yung Word of God ang mangungusap sa'yo. Amen? Amen? Halimbawa, meron kang hindi maintindihan, huwag kang mangamba. Ganyan po ang Diyos. Even if you don't understand now, sabi ng verse, in someday you will understand. Amen? So si Lord, ang binibigay niya sa atin is understanding. Ayan, 1 John 5 verse 20, we know also that the Son of God has come and has given us understanding, pagkaunawa. Kaya ngayon, naiintindihan mo kung ano yung sa Diyos at ano yung hindi sa Diyos. Tama po ba? Naiintindihan mo ngayon kung ano yung dapat at hindi yung Actually, kapag na kay Lord ka na, alam mo, hindi mo na tinitingnan yung evil eh. Kasi nga, ang busy ka na or yung perspective mo na ay doon sa good na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, get ready. The Lord will give you understanding. Sa mga bagay na hindi mo maintindihan sa iyong buhay, ay may encouragement palagi ang Diyos. Maybe you will not understand now, but someday you will understand. At katulad ng sabi ko, isang beses, sabi ng amo ko, di ba ang pangalan ng ano mo ay si Jesus? Sabi niyang ganyan sa akin. Hala, sabi ko, yes. Di ba si Jesus siya yung yung superhero nyo? Yung bang lahat nagkasala tapos binigay nyo lahat ng kasalanan sa kanya. Sabi niyang ganon. Sabi ko, yes! Totoo naman eh. Kaya lang minsan talagang nila yung pananampalataya mo. And that's what Jesus really did.
At kung gustuhin kong sa lahat po ng mga Diyos, si Jesus lang ang buhay hanggang ngayon. It's the only God. Tingnan nyo lahat ng mga Diyos. Lahat patay na. May napalitan pa kayong buhay. Mapera na lang mga false claim that they are the Son of God. Pero, nakukulong din. Hindi, kasi nga, you will know the truth. Ito po ang kagandahan. When you are in Christ, you will know the truth. And dapat dun ka lang sa katotohanan. Not with the men's... Kami, nagkakamali pa rin kami. Hindi naman kami yung sabihin nyo ng galing naman. Hindi. May mga pagkakamali pa rin kami. Pero ang salita ng Diyos will never fail. Kaya lagi namin kayo ibinabalik dito lang sa Word of God. Sa lahat po ng mga Diyos, si Jesus lang ang buhay. Siya lang. And He is alive today. Jesus, sabi nga ng Bible, because Jesus is the God not of the dead, but of the living. Siya lang ang Diyos. Amen? So, that's the reason why when you are reading the Word of God or hearing the Word of God, tumatago sa puso eh. Yung puso mo natibok lalo. Kanina nag-BP ako. Sabi ko, bakit ganun ang pitik? Tuk-tuk, tuk-tuk, tuk-tuk. Ba't dalawa ka ako? Dalawa na ba yung tumitibok sa puso ko? Pero normal na ang BP namin. Ay, ako pala. Awan ko sila. Hindi, normal na yan, Jesus' name. Amen? Hindi tayo nag-ano ng mga sakit. Kaya lang, maano po talaga ang pagkain ng pork. Magbawas kayo sa pork. Kasi you need wisdom also. Huwag nyo masyadong i-enjoy. So the Bible is the only book that when you read it, He's speaking to you. So kung meron mang kailangan kausapin, walang iba kundi ang Diyos. Siya po yung pag kinausap mo, malalaman mo lahat ng katotohanan. 2 Peter 1:3. Ano po ang sabi ng 2 Peter 1:3? Pakibasa niyo po. His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Amen. God wants you to know Him not just because you heard Him or you read about Him. Pag sinabi po kasing comprehension, He wants you to know Him with intimacy. Paano magkaroon ng comprehension with intimacy? Marami tayong kilalang tao, tama po ba? Yung iba malalaki. Pag sinabi malaki, yung mga may sinabi sa, bawa si President, BBM, kilala natin, amen. But we don't have intimacy. Unless anak ka niya. Tama po ba? Ang daming mga kilala na tao, but we don't have the intimacy. But ang tawag doon, you know them, pero wala kang intimacy. But the Word of God, ano ba ang binibigay ng Word of God sa'yo? Nalalaman mo, napapalapit ka pa sa Diyos. Mas nakikilala mo pa siya, nagkakaroon ka pa ng relasyon sa Panginoon. You have the knowledge with intimacy. So the Holy Spirit, through Apostle Paul, pinakita po sa atin yan, that the knowledge of God in His prayer, in Ephesians 1:17-18, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, and the eyes of your understanding be enlightened. Ano ibig sabihin nito? He's saying for you to get to know through that kind of special relationship or acquaintances or fellowship or intimacy. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, intimacy. Alam niyo po, pagka ang nakikilala mo'y malapit sa'yo, nalalaman mo. Alam mo bang nalalaman mo kung ano mga plano niya? Tama ba?
imposibleng intimate kayo, pero ano yun? Hindi mo alam kung ano yung mga plano niya. So that's what the Lord wants to you. Amen? You will know His heart. You will know what is His plan. And you will know what He will do to your life. Hallelujah. So yung intimacy means, knowledge with intimacy means full comprehension and meron kang acquaintances. Meron kang, ano tawag sa ganun? Participation. Amen. Nagiging acquainted kayo in one another. You're going to unveil. You are going to discover and you are going to experience what He is talking about. Sino nakakaalam dito na ibibigay ni BBM yung bigas ng 20? Sa tingin nyo gagawin niya yon? Hindi nyo alam, di ba? Bakit? Wala tayong intimacy eh. Hindi natin alam kung ano yung liko ng kanyang, liko ng bituka niya, di ba? We don't know. But with God, nire-reveal ng Diyos sa atin kung ano ang naisin niya. Number 4, what the Son of God gives is continuity. Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Sabi ng verse, we know also that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true. Hindi lang yan para kundi para mas makilala mo pa kung ano, mas malaman mo pa kung ano ang katotohanan. Di ba pagka, halimbawa, sabi mo doon, Sister, may I know your full name? Ay, hindi ho pwede. Kasi sabi doon, so that we may know. So sabi mo sa katabi mo, magtutuloy-tuloy ang pagkakakilala mo sa Diyos. You will have the possession of continuity of His grace and of His knowledge. Amen? Kaya ngayon, mas ma-enjoy mo yung progress ng iyong buhay. You will enjoy the continuity of your favor, the continuity of your promotion, the continuity of good things ng Lord sa buhay mo. Alam niyo po, pag na kay Lord na, sa totoo lang, wala na pong ups and down. So yung sa katabi mo, wala nang ups and down. Kaya ka nagkaka-down. Sabi ko doon kay Jinky, sabi ko, yung assistant, bago ko assistant sa opisina. Sabi niya, Ma'am, noong una hindi pa siya gano'ng magsalita eh, pero no nakakakwento ko na, Ma'am, ang galing ni Lord. Oh, sabi ko, malapit na tong mahinog. Sabi niya sa akin, ano nga yung kwento ko? Teka. Oo nga. Hala, yung ups and down. Pag naalala ko na lang uli. Sige, pag naalala ko uli. Okay. Kaya sabi yung sa katabi mo ngayon, mararanasan mo yung tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na progress, tuloy-tuloy na promotion kasi nga wala na tayong ups and down. Bakit ba kasi yung iba, ang tingin nila sa buhay nila ups and down? Because they don't know where they are. Ulitin ko po. Kaya nasasabi mo na meron kang ups and down kasi hindi mo alam kung saan ka nakatayo. Ganto po yun. Pag ako nandito, nasan ako? Are you sure? May baba pa to eh. Okay, for example, I am in down. So pag umakyat ako, I am in the up. Ngayon sa Kristiyano, kaya nga sinasabing wala ka ng down, hindi papayagan ng Diyos na bumalik ka uli dito. Hindi papayagan ng Diyos. Sabi sa katabi, may nag-iingat sa'yo. Ngayon, nandito ka sa taas, ay ano nangyayari? Bakit meron akong challenges? Ba't may problema ako? Ba't may utang ako? Bakit mayroong bumubugbog sa akin? Kasi may nagka-crush sa'yo.
Pero ang Christian, pwede ka lang i-crush, but you were not perplexed. Pwede ka lang tapakan, pero hindi ka na nila mailalagay uli doon. So you mean sa'yo, mga challenges na nangyayari sa atin, hindi mo yan down. Nandito ka na naka-up ka na eh. Hindi mo na yun down. Sabi mo sa katabi mo, wala nang down. Naka-up ka na eh. Naka-up ka na. Amen? So kung meron mang bumubugbog, may solusyon pa din dyan. Ano sabi ng Lord? You continue to go up. Abay, merong nambubugbog sa'yo, di hakbangan mo. Kaya nga si Satan, alam niyo ba kung saan siya nilalagay? Sa ilalim ng paa. Eh may bumubugbog sa'yo, mas matangkad sa'yo, bumababa ka. Huwag kang magpababa. Ano gawin mo? Teka, nasan ba yun? Hakbangan mo siya. Siya ang bugbugin mo. Sabi sa katabi mo, mag-aral kang mambugbog. Under your feet. Under your feet. The power of the Lord has been given to you, the authority under your feet. Declare it. So si Satan, pagka natapakan mo, sinong nasa down? Si Satan, hindi ikaw. Kaya walang down sa iyong buhay. Amen? Maaaring kinakrush ka. Maaaring sinusubukan ka. Maaaring tinetest ang faith mo, pero hindi ka na magda-down. Naglalakad ka. Ang ganda ng lakad mo. Sipol-sipol ka pa. Yes, Lord, I am victorious. Tuwa ka pagdating. Ay, mas malaki pa sa'yo ang kalaban. Mas malaki pa sa'yo. Anong gagawin mo? Manginginig ka ba agad? Hindi, huwag ka manginig. Hey! Devil! Ang laki mo! Pero tingin, kasi nga si Satan, alam nyo ba deceiving yan? Para yung lobong napakalaki pero puro hangin sa loob. Pag pinutok, isang putok ka lang. Pero ang gusto ni Satanas, maniwala ka sa kanyang malaki. Pero hindi mo siya malaki. So anong kailangan mong gawin? Kung hindi mo siya matapakan, lampasan mo, bahala ka, tawirin mo. Pero wag mong sugudin. Wag mong sugudin. Kasi pag sinugod mo, talagang magpapambuno kayo. Alam niyo po, that's the reason why the Lord has given you the power. And that's why, ang sabi ng Diyos, mararanasan mo yung continuity ng tagumpay ng buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy na yan. Huwag ka lang magpapa-apekto. Amen? Huwag mo lang i-meditate yung sinasabi ni Satan sa buhay mo. So the devil that is coming, alam niyo ba na sa liwanag pa lang, because of the light of the Word of God, can be distinguished. Hallelujah. Number 5 is certainty. Number 5 is certainty. Ano naman yung certainty? Sigurado. Dito maraming Kristiyano hindi sigurado eh. Tanay mo katabi mo, sigurado ka ba? Tingnan mo, bulungan mo lang. Diretso ka ba sa langit? Anong sabi? 50-50. Diyos. Sabi niyo 50-50 pa po, 50-50. Patay pag 50-50. Sabi mo walang 50-50. Pag 50-50. Sabi mo 100%, I'm sure. Kung yung kaligtasan, kayang ibigay ng Diyos ng kasiguraduhan sa'yo, ay yung pa kayang ganda ng buhay. Yung pa kayang tagumpay mo ang hindi kayang ipagkaloob ng Diyos sa'yo. So, we are certain. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sigurado ako. At kapag sigurado, alam mo ba kung ano? Practitioner ka. Di, nandun nga yung mga BP, ano? Sabi ni, mga nakaupo sa sopa, sa bahay. Sabi ni Jen, may manual kasing BP manual. Sino dito yung nag-aral ng kursong hindi mo naman gusto? Diba? At ang gusto lang, gusto ng iyong mga magulang. Tayo po ay, kapag ka tayo ay may kasiguraduhan, bakit ka naging sigurado? Kasi expert ka eh. Amen? Alam mo kung paano gawin. Kaya yung Word of God, alam mo kung paano gagawin yan. Bakit?
merong kang kasiguraduhan. Ngayon, merong manual BP. Sabi ni Sis Jen, Pastora, sabi ko, marunong ka po. Sabi ko, akin na. Lagay ko yung stethoscope, ba ang tawag doon dito? Tapos pinihit ko yung ganon, pinisapisa ko. Pisa. Tapos sabi ko, hinihintay ko yung naikot, di ba naikot yun? Parang ayaw umakyat. Dinikot ko, maya-maya, pinisapisa ko, ay, umakyat na. Nakarating na sa, buting di nagdire-diretso, no? Tapos sabi niya sa akin, Pastora, sabi niya, Pastora, masakit na po. Sabi ko, ay, inire-release pala yun. Nakalimutan kong i-release yung bilog. Hinihintay ko, sabi ko, nagsasalita na ako, pinapasa ko. Nire-release pala yung bilog na gano'n. Sabi, napakapayat ni Sister Jen para maipit doon. Ang sabi pa niya sa akin, Pastora, marunong ka ba? Hindi naman ako sumagot, di ba? Hindi ako sumagot na marunong ako. Pero sabi ko, sige, akin na. Bipi ako. Hindi naangat. Hinigpitan ko yung bilog doon sa Tapos binip ko, umangat na. Tapos, hinihintay ko yung, sabi, ba't kaya hindi nababa yung binabasa? Sis Jen, namumuting namumula. Hindi daw siya makapagsalita. Mapapatid na. Huwag kayong magpapabibi sa akin. Hindi pa ako expert dyan. Praise God, buhay pa. Sabi niya, normal BP mo. Sabi ko, normal ka pa. Amen. Alam niyo po, minsan ganyan tayo, nagmamagaling tayo But praise and glory to God. Kung may kailangan po tayong maging magaling or maging expert, walang iba kundi sa paggawa ng salita ng Diyos. Because that's who we are. Yung expertise na yan, we are the carrier. Amen? Pinagkalob sa atin ng Panginoon. Okay? And last, number 6, is the Son of God gives the character. Okay, the character. Hallelujah. Hindi ko na ito masyadong explain kasi it's almost done last week. The character of God, He is a true God. And He gives us eternal life. So marami ditong nag-iisip kung ano yung eternal life. Akala ng iba ang eternal life pag nasa langit ka na. Pero kung naintindihan niyo po yung binasa natin in 1 John 5, pag-uwi niyo, basahin niyo yung buong chapter. So that anyone will know that the Son of God has life. And this life is in the Son. And whoever has the Son has eternal life. Hindi kung kailan, hindi ho binanggit sa Bible na when you reach the heaven, you will have eternal life. But that is how nakalakihan natin, na ituro sa atin. Akala natin ang eternal life, yung pagka nasa langit ka na, habang buhay na yung buhay doon. But eternal life is more than the word eternity. Hindi lamang, akala nung iba, pagka sinabing eternal, pahabaan ng buhay. Hindi po. It's not about the eternity, but that's the reality. Talaga namang, kaya nga eternal But eternal life is the life with God in you. Kaya ka magiging matagumpay. Kaya mo magagawa ang mga bagay ng
sa Panginoon is because you already have the eternal life that Jesus Christ gives. Sabi mo sa katabi mo, may eternal life ka na. Kaya kanina naiyak ako. Only a God like you. Yung kinakanta natin kanina. Hindi ko ibibigay ang aking mga papuri at pagsamba sa ibang Diyos. Ginawa ko na dati yan. But when I come to know the truth, nung malaman ko kung sino lang yung deserve, kung kanino ko lang dapat itaas ang aking kamay, kung kanino ko lang dapat iluhod ang aking mga tuhod, I will do that. Only to a God, a true God. Kasi lahat ho tayo, naturuan ng kasinungalingan ng kaaway. I'm not after any religion. Lagi nating sinasabi yan. But even our religion practices a wrong thing. May mga practice tayo na alam mong ikapapahamak mo, huwag mo nang practicein. May mga practices tayo na nasulat sa Bible na hindi tama. Huwag mo nang ipaglaban yung sinasabi mong tradisyon o kinalakihan mo. Hindi mo po ikaliligtas yung tradisyon natin. Hindi natin ikaliligtas yung kinalakihan natin. Talagang darating at darating ang panahon na ang Diyos bubuksan niya yung ating kaisipan. Ang sabi doon sa awit, flash mo nga anak yung lyrics nung with the praises of men. Anong sabi niya doon? Sige nga, kantahin niyo nang nasa tono. Ayan, sabi niyan, for the praises of men, I will never ever stand. Kahit na anong papuri ng tao. Bakit? Next verse. For the kingdom of this world, I will never give my heart away or shout my praise. Even my allegiance and my devotion, my heart's desire and all emotion, go to serve the man who died upon the tree. Sa kanya lang mapupunta. Only a God like you could be worthy of my praise. Kaya mag-ingat po kayo kasi baka mamaya kung sino-sinong pinapupurian nyo. Should know who is worthy of true praises. My hope, my faith is only to a King of all kings. Will I bow my knee and sing and give my everything? That's the only God that we have. And that God become flesh in the life of Jesus Christ. And that's why Jesus Christ is called the Son of God. Tayo pong lahat ay magsitayo. And I pray, hallelujah, na mas naunawaan natin ano bang kayang ibigay ng Diyos sa'yo. And